Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Katulad ni Marta sa Ebanghelyo ngayon, nagiging abala rin tayo sa maraming bagay sa pagtanggap ng mga panauhin. Gayunpaman, sa halimbawa ni Maria, dapat din nating pakinggan at pagkukulan ng panahon ang ating mga panauhin at ang mga kwento nila. Nais din nilang pinakikinggan sila bukod pa sa pinagsisituhan. Ganito rin sana sa ating buhay pananampalataya. Ang nais ng Panginoon, una sa lahat, ay maging malapit tayo sa Kanya tulad ni Maria at magtiwala sa Kanya anuman ang mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Sa pagsisimula po ng ating misa, masipag po tayong lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mga pagbasa at Ebanghelyo, ang Diyos ay nais manahan sa atin. Ang inaasahan sa atin ay tanggapin natin siya ng buong puso, papasukin sa ating buhay upang matutuloy tayo tumanggap sa ating kapwa. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawagan tayo ng mga pagmili ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan ng bigit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalag namin panalangin, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalina sa iyong kautusan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, bagaman dibatik ni Abraham na ang kanyang panauhin ay ang Panginoon, magiliw pa rin niya itong tinanggap at pinaglingkuran ni Abraham. Siya ay tutularan ni Marta at Maria sa kanilang pagtanggap kay Jesus sa Ebanghelyo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Tatakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapapin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang buya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paningiray hindi niya naiisip. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya nasusuhulan. Upang yaoy wala salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya tatanggapin sa templo ng poon natin? Sa ikalawang pagbasa,
Sinabi ni San Pablo na baliwala sa kanya ang lahat ng paghihirap. Maiparating lamang ang mabuting balita sa lahat. Ang kanyang ginagawa ay pagpapatuloy ng gawa ni Kristo para sa kapakanan ng buong simbahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod dito nang hiramin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hiniran niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahon na ilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, ihahayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwaga ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asa makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit naman ipinararangal si Kristo. Inaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang may harap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Salita mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babae na nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babae nito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang ika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin ko niyo yung mga katabi ninyo ng magandang umaga. Ayan, at bitiyan natin sila ng bonggang-bongga. Ayan.
Ngingitian mo yung katabi mo, binati mo ng magandang umaga, tapos pag uwi mo, wala na yung wallet mo. Kaya, mga kapatid, alam po ninyo, tayo mga Pilipino, tayo po ay napaka mapagtanggap. Diba? Hospitable. Mapagtanggap sa mga bisita. Di po ba? Talaga pag mayroong bisita, gagawin ang lahat. Mapaglingkuran lang yung bisita. Maramdaman lang niya na siya ay katanggap-tanggap at, no? May kalugod-lugod na damdamin sa puso na tumatanggap. Kaya nga, di ba? Kapag may bisita, gagawin niyo yung lahat. Mapagluluto kayo, kayo mismo yung mamamalengke, at kayo rin mismo yung magluluto at sasarapan ninyo. Maglilinis kayo ng bahay. Di po ba? At yung mga gamit ninyo na hindi nyo ginagamit, halimbawa yung plato na nandoon sa mataas ninyong cabinet, sa kanyo lamang gagamitin. Yung inyong kutsara, tinidor, mga baso, pinggan, ilalabas para sa bisita. Ganun tayo, no? Para maramdaman niya na siya ay tanggap, no? Siya ay, no? Kaaya-ayang panauhin para sa atin. Ganyan tayo. Magaling tayong mag-estima ng ating mga bisita. Diba? Sino lang ba yung hindi natin tinatanggap na pumapasok sa bahay natin? Yung pumupunta sa atin? Di ba yung mga mangungutang? No? Sasabihin mo sa anak mo, kaya yung mangungutang o kaya yung mga naniningil ng utang, di ba? Sasabihin mo sa anak mo, anak, pag dumating si kumare, sabihin mo sa kanya, wala ako, no? Tapos maya dumating yung kumare, sasabihin na mo, kasi sabi ko ng nanay ko, wala daw po siya. Yan, nabuking. Pero mga kapatid, tunay na tunay tayo ay mapagtanggap sa ating bisita. Ang tanong, ganyan din ba tayo sa Diyos? Paano natin tinatanggap ang Diyos sa ating buhay? Diba? Katulad din pa ng pagtanggap natin sa mga bisitang dumarating sa buhay natin, sa ating tahanan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin na ang Diyos ay dumalaw kay Abraham. May 3 lalaki na dumalaw kay Abraham at sinasabi ng mga dalubhasa sa kasulatan na itong 3 lalaki ito ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sila ang 3 persona, ang Santisima Trinidad na dumalaw kay Abraham at sa kanyang pamilya. At tingnan natin kung paano sila pinakitunguhan at tinanggap ni Abraham. Una sa lahat, kung makita at maging malapit si Abraham sa 3 lalaki, nung ginawa niya, siya ay nalingluhod. Sayad ang kanyang mukha sa lupa, pagpapakita ng malalim na paggalang sa kanyang panauhin. Sapagat yung kanyang panauhin ay hindi simple, kundi ito mismo ay Diyos. Diba? Nagpapatay siya ng pinatabang guya. Huwag kayo tumingin sa akin, tumaba lang ako, hindi ako guya, no? Diba? At nagpaluto siya ng tinapay sa kanyang asawa. Hindi siya umalis sa tabi ng mga tao na dumalaw sa kanya. Pero ano yung talagang tinanggap ni Abraham sa mga ito? Nung sila'y kumakain, sabi ng isa sa mga lalaki, nasaan ang asawa mong si Sarai? Sabi ka ng, nasa tolda. At sabi ng lalaki, sa susunod na taon, pagbalik namin dito, ganito yung oras at panahon, ang asawa mo ay magdadalang tao. Ito yung una sa lahat, hindi nila agad-agad natanggap. Bakit? Yung salita ng Diyos hindi agad nila matanggap kasi una, si Abraham at si Sarai ay matanda na. Paano pa sila magkakaroon ng anak? Pero nung pinagnilayan ni Abraham yung pangako ng Diyos na siya ay gagawing ama ng lahat ng mga bansa, tinanggap nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, no? Isang pamamaraan ng pagtanggap sa Diyos ay walang iba kundi tanggapin din natin ang kanyang mga salita. Napakinggan natin kanina, binasa ang mga salita ng Diyos. Ang tanong, paano ba natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Pag sinabing tinanggap yung salita ng Diyos, hindi lang natin ito pinakinggan, kundi lalo higit dapat ito ay ating pinagnilayan at ating isa sa buhay. Upang nung sabihin, mapakita natin
ang tunay na lalim ng pagtanggap natin sa mga salita ng Diyos. Sapagkat kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos na mismo ang ating tinatanggap. Sa ating kalawang pagbasa, paano naman ipinahayag ni San Pablo sa kanyang pangangaral sa mga taga-Colossus ang kanyang malalim na pagtanggap sa Diyos? Sabi niya, itinagdadala kong batain, no? Magbata, maghirap, magsakripisyo sa ngalan ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, ipinapakita niya kung paano niya tinanggap ang Diyos sa kanyang buhay. Kung paano si Kristo nagsakripisyo, sinasalamin sa buhay ni San Pablo bilang pagtanggap niya kay Kristo yung kanyang pagbabata bilang pakikibahagi sa pagpapakahirap ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sana ganun din tayo. Alam po ninyo, lahat tayo may mga sakripisyo pinagdaraan, lahat tayo may mga pagbabatang pinagdaraanan sa buhay. Pero alam ba natin na ang lahat ng yan ay imbitasyon sa atin upang matanggap natin ang Diyos sa ating buhay. Sa paanong pamamaraan? Yung katulad ni San Pablo, nakikita natin yung paghihirap natin ay pakikibahagi natin sa pagpapakahirap ng Panginoon. At ito ay nagiging kaligayahan natin. Sa pamagitan niyan, tinatanggap natin ang Diyos sa ating buhay. Sa ating Ebanghelyo, si Kristo mismo ay dumalaw sa kanyang mga kaibigan, si Marta at si Maria. May isa pa silang kapatid, hindi lang nabanggit sino yung pangatlong kapatid nila, yung binuhay ni Jesus, si Lazarus. Nakita natin sa pagpasok ni Jesus sa tahanan ni Marta, si Marta ay abalang-abala. Abalang-abala siya marahil sa pagluluto, kulang daw yung kanyang katawan sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. At samantalang yung kanyang kapatid, imbis na siya ay tulungan, anong ginagawa? Nandoon sa paanan ng ating Panginoon Kristo, nakikinig sa mga tinuturo ng Panginoon. Kuminsan ay, siyempre, nakita ni Marta, siya yung gawa ng gawa, medyo umangal siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sabihin nga po naman niyo sa kapatid ko na tulungan ako. Kuminsan ganun tayo, kapag tayo gawa ng gawa, tapos yung iba naman nakaupo lang, umaangat tayo, ganun tayo, Si Marta, ganun din kanyang naramdaman. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Marta, Marta, masyado kang abalang-abala at naliligalig. Iisa na ang talagang kailangan. Mga kapatid, minsan katulad tayo ni Marta, masyado tayo abalang-abala. Sa buhay ninyo, ano po ang pinagkakaabalahan ninyo? At dahil tayo masyadong abala, hindi natin makita yung talagang isang kinakailangan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa ating pagiging abala, ang puso natin ay napupuno ng ligalig. Naliligalig tayo katulad ni Marta. Di ba? Aminin po ninyo ngayon, nagsimba kayo. Ang tanong, naibigay ba ninyo lahat ang sarili ninyo sa Diyos? Habang kayo nakikinig, talaga bang tumitingo sa puso ninyo ang mga salita ng Diyos? Aminin natin kung sa hindi. Iba sa inyo habang nakikinig, iniisip niya, nanalo kaya si Pacquiao? Di ba? Iba sa inyo, iniisip nila, ano kayong lulutuin ko ngayong tanghali? Sana mabilis lang si Father mag-hobby para makapagluto agad ako. Makasal kaya ako, tagalan ko kaya, Para pag uwi niyo, talo na si Pacquiao, Ito na po yun. Di ba? Iba sa inyo, iniisip, ano kayong babauli ng anak ko? Wala pa siyang bawal, kayo kaya ako mangungutang. Di ba? Iba sa inyo, iniisip, habang nakikinig, paano ko kayong kukupitin yung wallet ng katabi ko? Pagmasdan po niyo yung pagmumukha ng katabi niyo. Sasabihin niyo mamaya, kanina mukha katabi ko lang siya. Diba? Hindi natin ay bibigay. Tayo ay abala-abala sa maraming bagay, kaya ang puso natin ay naliligalig. Ang sabi ng Panginoon, alisin natin ang pagkaligalig, alisin natin ang masyadong abala, ibigay natin ang pinakakinakailangan, kilalanin natin ang
kinakailangan sa ating buhay. At ano yun? Walang iba katulad ng ginawa ni Maria, ang maupo sa paanan ng Panginoon at makinig sa kanyang mga tinuturo. At sa mga sumandali ito, kung tunay na tunay kayong nagsumasampa, masasabi natin na ibinibigay ninyo ngayon sa Panginoon at kinikilala ninyo ngayon kung ano ang higit na mabuti sa buhay ninyo. Ang higit na mabuti, walang iba kundi kayo ay sumamba sa Diyos sa mga sumandali ito. Sa inyong paririto ngayon, ipinapakita ninyo, ipinapahayag ninyo kung ano ang higit na mabuti sa inyong buhay, ang Diyos. Pwedeng wala kayo ngayon dito. Iba sa inyo marahil pwedeng nanonood na ng pay-per-view, diba? Iba sa inyo namamalengke na, iba sa inyo nagluluto na, pero nakita ninyo sa buhay ninyo kung ano higit na mabuti, ang pakikinig sa salita ng Diyos. At dahil ito ay higit na mabuti, sabi ng Panginoon, hindi ito kukunin sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, sa inyong pagparito ngayon, ito ay imbitasyon sa atin na tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. Papasukin natin ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat siya ang higit talagang mabuti para sa atin. Alam po ninyo, walang silbi ang ating pagiging mapagtanggap sa kapwa. Walang silbi ang ating pagiging hospitable. Walang silbi ang paglilingkod ninyo. No? Paggamit ninyo ng mamahaling kutsara at pinggan, pagbili ng pagkain para sa bisita, kung hindi ninyo kayang tanggapin ang Diyos sa buhay ninyo. Bago natin tanggapin ang isa't isa, tanggapin muna natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi si Kristo ang magtuturo sa atin kung paano tayo tunay na maging mapagtanggap sa ating kapwa. Kasi kapag tinatanggap natin ang kapwa natin, ibinibigay din natin sa kanila si Kristo. At sa tuwing tinatanggap natin ang kapwa natin, nakikita rin natin, tinatanggap natin si Kristo. Kaya mga kapatid, sana po, sa linggong ito, ang unang matutunan natin ay tanggapin ang Diyos sa ating buhay upang matutuloy tayong tumanggap sa ating kapwa. Lalagigit sa mga nangangailangan. Aminin po natin, marami sa paligid natin, katabi lang natin, kapitbahay natin, kapamilya natin ang nakakaranas para bagang pakiramdam nila, walang tumatanggap sa kanila, walang nagmamahal sa kanila, walang pumapansin sa kanila, walang pumakalinga sa kanila. Diba? Parang yung mga ganyang tao ngayon ang nakakaranas ng kawalan ng pagpansin. Mga kapatid, makakayanan natin silang pansinin, makakayanan natin silang tanggapin kung tayo ay marunong tumanggap sa Diyos. Sapagkat sa pagtanggap natin sa Diyos, tuturuan niya tayong maramdaman kung ano yung nararamdaman at nararanasan ng ating kapwa. Alam po ninyo, itong mga nakaraang araw, napupuyat po ako sa panonood ng video ni Misko Moreno, Napupuyat ako doon at humahanga ako, sabihin na natin. At ang tanong, paano niya nagawa iyon? At ang sagot na lumabas sa akin, simple lang. Kasi nararamdaman niya yung nararamdaman ng kanyang kapwa. Ganun din mga kapatid, upang matuto tayong maramdaman ang nararamdaman ng kapwa at matanggap natin sila. Kahit lalo na yung mga hirap tanggapin, turuan natin ang sarili natin na tanggapin ang Diyos. Katulad ni San Pablo, sa kanyang pagtanggap sa Diyos kay Kristo, sa pagsasakripisyo, pagpapakahirap, nakita niya na yung kanyang pagpapakahirap ay pwedeng kumonekta sa pagpapakahirap ng kanyang kapwa. Ganun din po tayo kapag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay. Tuturuan niya tayong maramdaman ang nararamdaman ng ating kapwa at tuturuan niya tayo kung paano tamang tumanggap, hindi lang sa mga taong katanggap-tanggap sa atin, kundi lalo na sa mga taong hirap tayo tanggapin. Mga kapatid,
Ngayong araw na to, lahat tayo ay inaanyayahan ng Diyos na tanggapin siya sa ating mga buhay o pasukin siya sa ating tahanan, sa ating mga puso. No? Sana po, no? Huwag natin sayangin ang pagkakataon na manahan si Kristo sa ating buhay. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at pupong sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Ama upang malugod natin maisabuhay ang kanyang pag-ibig ng sa gayoy magiliw at mabuti natin mapakitunguhan at mapaglingkuran ng ating kapwa. Buong tiwala natin sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ay makinig sa Panginoon at matutong maglingkod ng may kababaang loob, manalangin tayo. Upang ang mga naglaan ng sarili para sa pag-aaruga ng kanilang pamilya o paglilingkod sa mga may sakit, mga may hirap at mga may kapansanan, ay matutong maglingkod ng may kagalakan at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naliligalig at abalang-abala sa maraming bagay sa tahanan o sa hanap buhay, ay matutong unahin ang higit na mahalaga sa buhay, nang sa gayon ay hindi sila mapagal ng walang saysay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang matagpuan natin ang habag at kabutihang loob ni Kristo sa pakikisalamuhan natin sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal intention ni na Marilu Umayam and family, Remis Garden, Bondok Garden, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mabilisang paggaling ni Makabeli Brian Susi, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni na Amado, Carmen, Conrado Romero, Felipe Romero, Francisca Diglasan, Adelaida Paman, Juan Casilda, Abraham Patilano, at Alice Rivera, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansarili kayo. Ama namin mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa gamaran ng Panginoon.
mga kapatid, upang ang paghahayo natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pinaghahain pinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haring hantungan ng kanal. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong tinulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sa mahinang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong manitampok sa kadakilaan ng lubos kahit na ikaw ay aming pinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraan may mamuna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga tao Muhammad upang may kapo kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawat ng papurit sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupunig sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang salita ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghating-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinama. Tanggapin niyo lahat ito at kanan, ito ang aking katawan, kaya handog para sa inyo. Di naman ang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at simama. Tanggapin niyo lahat ito at tingin, ito ang kalis ng ating dugo ng bago at walang hanggang ipala. Ang ating dugo na ibubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya.
namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya piniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong hinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Tustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin natin tayo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga kumayan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Daring Maria na ina ng Diyos, si San Jose sa kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, ay pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbibigay ng mga nakagagaling na utos sa tulong ng Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang nakasuot. Hinihin namin kamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang ating kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong ng mga hakbang mula sa dati namin pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng naglingkod sa atin sa banal na misa nito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo at nagbigay sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan, at pamalagin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamagitan ng sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos ang ating banal na misa, kumain tinataglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.